Ngayon Lunes, October 30, isinagawa ang barangay at sangguniang kabataang eleksyon. Dagsa ng botante dito sa Bagong 92 Elementary School dahil sa mahigit kumulang 35,734 ang bilang ng botante sa Barangay San Isidro, Antipolo City. Sa init ng panahon, ang grupong Scouts Royal Brotherhood ay nagsagawa ng libreng pagkain, tubig at candy para sa mga botante. Ayon sa kanila, ito raw ay hindi galing sa kandidato para hingin ng boto ng bayan. Ngunit ito raw ay tradisyon nila tuwing eleksyon dito sa barangay. Sa oras naman ng pagboto ay nagsimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para naman sa mga pregnant voters, senior citizen, and person with disabilities sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang alauna lamang ng hapon. Pagpasok pa lamang ng covered court ay meron ng nakapaskil ng mga pangalan at precinct number ng mga botante. Kung kinakailangan mo naman ng tulong, merong electoral board para maipagbigay tanong kung nasa ang iyong pangalan at precinct number. At bawat classroom ay merong gabay ng mga hakbang kung paano bumoto, lalo't lalo na may mga bagong botante. Gaya na lamang ng isang binata na first-time voters. My experience it was fun, I was a little bit nervous at sa una, pero okay na. Ngunit, meron pa rin mga botante na nahirapan sa paghanap ng kanilang precinct number tulad na lamang ni Nanay Belen. Nahirapan nga tayo maghanap ng ating precinct. Ganito din ang pahayag ng isang botante. Hindi maayos yung pagbigay sa mga tao ng precinct number nila, kaya kailangan pa nila ikutin yung buong school. Although meron namang site, pero under maintenance naman. Maririnig sa video na ang iba ay nagkakagulo sa paghanap ng kanilang precinct number. Daw sa likod. Dito, building sama ko ito. Doon nga binukod yan dito? Oo, building ko daw sa likod, sabi ni Dabok. Meron pa ba dyan? Mataas. Pagdating naman sa loob ng presinto, nakulangan naman sa paghanap ng valid ID ng botante kung siya ba talaga ang taong nakapangalan dito. Sa gayon, pwedeng madaya ng hindi botante. Hindi na hinahanapan ng ID yung mga voters and bagal sa loob ng classroom. Masyadong onti yung mga nagpa-facilitate ng voting Sa iba naman ay naging maayos ang barangay election ngayong taon kumpara nung 2018. Ang tanong, paano nga ba nila sinigurado na tama at maayos ang kanilang kandidato sa loob ng 3 taon? Maayos naman yung election ngayong 2023 barangay election at yung pinili kong kandidato nakita ko karapat-dapat siya bilang maging kapitan sa aming barangay. Manungkulan ng tapat at karapat-dapat may takot sa Diyos. Nakapahayam ko naman ang isa sa mga kagawad ng Sangguniang Kabataan na si Kagawad Chester Oniboy Martinez dito sa aming barangay San Isidro. Ako po si Chester Oniboy Martinez, newly elected Sangguniang Kabataan Kagawad po ng barangay San Isidro. Marami tayong ipinangako sa mga kabataan ng barangay San Isidro. Kasama siyempre ng aming SK Chairman at ilang pang kasama ko bilang mga SK Kagawad. Sa mga pinangako kasi natin, ipaglalaban natin ang kabataan ng San Isidro. Kasama rin dito yung pagpapatuloy ng education assistance, kasama na rin sa kalusugan at syempre yung kapaligiran, yung kasalukuyang environmental na pinagdadaanan nating barangay. Siguro magsasuggest na tayo, siguro yung wala na tayong bago pa naiisip na batas, kundi pagpapaiting na lang ng mga ordinansa at batas na existing na meron tayo ngayon. Kagaya na lang siguro ng curfew sa mga kabataan dahil alam naman natin na prone sila sa mga krimen o violence doon sa labas kapag oras ng gabi. At syempre yung mga pagtatapon ng basura kung saan-saan dahil isa rin yan sa mga problema na kinakaharap natin bilang isang barangay. At election pa lang o kampanyahan pa lang nangako na tayo sa ating mga kabataan na gagawa tayo at magtatrabaho tayo para sa kapakanan ng lahat ng iba't ibang sektor ng kabataan ng Barangay San Isidro. Alam naman natin na mahirap mangako, pero isa lang ang sisiguraduhin, siyempre kasama na aming chairman, si Chairman John Rio Dique, na ipaglalaban namin ang kabataan ng San Isidro, irerepresenta namin ang lahat ng sektor ng kabataan ng San Isidro, at higit sa lahat, magtatrabaho kami para sa kabataan ng ating barangay.
Yun lang.